Ayon sa mga datos, ang hika ay isang mahalagang suliraning pampublikong kalusugan dito sa ating bansa na nakakaapekto sa milyong-milyong tao mula sa iba't ibang lugar o demograpiko. Sa kasalukuyan, tatalakayin natin ang paglaganap, mga simptomas, mga opsyon sa paggamot at mga pagbabago sa pamumuhay na makakatulong sa pamamahala ng hika. Ako po ay inyong Dr. Tong dito po sa Health Matters. Ayon sa mga ulat, tinatayang 12 hanggang 15% ng mga matatanda dito sa ating bansa ang may hika. Nakakabahala po ito, halos isa sa 10 bata o mahigit 6 na milyon ang naapektuhan ng sakit na ito. Mga simptomas ng hika. Mahalaga ang pag-unawa sa mga sintomas ng hika para sa maagang diagnosis at effective management. Kabilang sa mga karaniwang simptomas ang pag-ubo, lalo na sa gabi o habang nag-ehersisyo. Wheezing, isang tunog po ito na parang umihip kapag humihinga. Kakulangan sa inyong breathing o hirap sa paghinga, minsan kahit nasa rest o pag matutulog ka na, mahirapan ka pa rin huminga. Pananakit o paghigpit sa dibdib na nagpapahirap sa malalalim na paghinga. Hirap matulog dahil sa mga problema sa paghinga. Ang mga simptomas na ito ay maaaring magbago-bago ang pagkatindi at maaaring lumala tuwing may viral infections. Mga risk factors. Ang mataas na paglaganap ng hika ay maaaring may ugnay sa ilang risk factors tulad ng environmental triggers. Tulad ng pollution dito sa ating lungsod ay nagpapalala ng mga simptomas. Lalo na sa mga mataong lugar tulad ng Metro Manila or kung dito po sa Baguio, dito po sa ating Central Business District. Ang paggamit ng tabako lalo na sa ating mga kabataan ay isa pang pangunahing alalahanin. Sa kabila ng mga regulasyon sa ating pamahalaan, marami pa rin kabataan ang naninigarilyo. Ito ay nag-aambag sa mga issue ng ating breathing at nagpapalala ng asthma. Ang mga risk factors na ito ay may malaking papel din. Maraming bata ang may asthma ang nagmula sa mga pamilyang mababa ang kita kung saan limitado ang kanilang healthcare access at edukasyon tungkol sa pagmamanage ng kanilang asthma or hika. Paggamot sa asthma or ang management ng ating hika dito sa ating bansa ay nahaharap sa mga maraming challenges. Madalas na limitado ang access sa pamahalagang gamot na nagiging sanhi ng pagbibigay lamang sa mga mapabilisang lunas na alam naman nating hindi nagbibigay ng pangmatagalang kontrol. Ang mababang antas ng kaalamang ito tungkol sa kalusugan ng mga takapag-alaga ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaintindihan tungkol sa hika bilang isang chronic condition. Ang maling pagkaunawa na ito ay nagreresulta madalas sa pagpapabaya ng simptomas at hindi sa tamang pagsunod sa prescription ng paggagamot. Mga option sa paggamot ng hika or asthma. Karaniwan ang paggamot para sa asthma or hika ay kinabibilangan ng kombinasyon ng mga gamot at syempre sa pagbabago ng pamumuhay. Kabilang dito ang mga gamot para sa pangmatagalang control tulad ng inhaled corticosteroids upang mabawasan ang swelling sa ating airway. Mga mabilisang lunas tulad ng short-acting beta-agonist para agad na lunas tuwing umaatake ang hika. Mahalaga din po ang regular na check-up kasama ang mga healthcare providers o mga doktor upang masubaybayan ang function ng ating lungs o ang ating baga at mai-adjust ang tamang prescription ng paggamot kung kinakailangan. Mga pagbabago sa ating lifestyle. Mayroon ding mga pagbabago sa ating lifestyle na makakatulong upang epektibong ma-manage ang ating asthma. Kabilang po dito ang healthy diet. Ang healthy diet na puno ng prutas at gulay ay makakatulong upang mabawasan ang swelling sa ating airway. Ang mga pagkain na mataas sa vitamin C at vitamin E, beta-carotene at omega-3 fatty acids ay particular na kapakipakinabang. Regular exercise. Ang regular na physical na aktibidad ay nagpapalakas ng function ng ating lungs. Mahalaga ang pag-angkop ng routine ayon sa kakayahan ng individual. Weight management. Ang pagpapanatili ng malusog na timbang ay mahalaga dahil ang labis na katabaan ay maaring magpalala ng mga simptomas ng hika or asthma. Stress management or pagbabawas ng ating stress. Stress management gamit ang mga teknik tulad ng meditasyon or yoga ay makakatulong din upang mapagaan ang mga simptomas ng hika.
Pag-iwas sa mga trigger ng hika. Ang pag-identify or pagtukoy at pagbawas ng mga allergens at irritants ay mahalaga para sa effective management ng hika. Sleep hygiene. Ang pagbibigay prioridad sa kalidad ng tulog ay nakakatulong upang mapabuti ang overall health o pangkalahatang kalusugan at mabawasan ang tindi ng simptomas. Ang pagtugon sa mga environmental triggers, pagpapabuti ng access sa gamot or healthcare access, at pagpapalawak ng edukasyon tungkol sa kalusugan ay napaka-critical na hakbang upang epektibong ma-manage ang asthma dito sa ating bansa. Sama-sama po nating pagtulungan patungo sa mas magandang kalusugan para sa lahat ng mga kababayan natin na may asthma. Salamat sa pagsama sa amin ngayon dito sa Health Matters. Muli, ako po si Doc Tong, ang inyong host na nagpapaalala sa inyo na pahalagahan ang inyong kalusugan at kapakanan. Hanggang sa muli, manatiling may kaalaman at alagaan ng inyong sarili at mga mahal sa buhay.